May naisipan na naman akong lutuin ngayong araw at ito na. At siguradong masarap ito guys at magugustuhan nyo. At ito na nga, uumpisahan na natin. At siyempre, inuna ko na yung manok at giniling ko na muna pero nakalimutan ko i-video. At ito lang yung na-videoan ko guys. So una-una pala guys ay nagbalat ako ng sibuyas at saka bawang. At yung sibuyas guys ay di ko na na-videoan. At ito na lang yung na-videoan ko. At naglagay pala ako dyan ng bawang at yung mint guys. Kasi nga naubusan kami ng coriander leaves. So ito na lang yung gagamitin ko kung ano yung meron kami. At hiningi ko lang yan doon sa garden ng aking biyanan yung mint leaves guys. Kasi may fresh mint siya doon. At yung sibuyas pala guys ay ni-blender ko na siya. At itong manok na ito guys. So yung sibuyas guys kailangan yung tanggalin yung kanyang tubig bago nyo ihalo sa manok. So ito na pala yung manok guys at sibuyas. So ihalo ko na yan siya guys, yung sibuyas at saka yung ni-blender kong mga spices guys. Tulad nito, mint at saka bawang. So, parang ang dami kong linagay na bawang. Tingnan lang natin kung ano yung kakalabasan nito guys. At pagkatapos itong haluin lahat guys ay lalagyan naman natin ng konting asin at ayan para malinamnam. At itong red chili guys. At huwag masyadong sobra-sobra guys yung ginagay ko kasi nga para ito sa aking anak. At siyempre lagyan din natin ng coriander powder kasi nga wala akong coriander leaves so coriander powder. At konting cumin powder guys. So yung mga powder lang. At meron din ako ditong ginger or luya na powder guys kasi wala akong luya na fresh so kaya di ko nasali siya sa nung igiling ko yung mga bawang. So meron din kami ditong garam masala. Halo-halo yan garam masala guys na spices at linagyan ko ng konting black pepper at saka ko ito halo-haloin. Ito nga guys, halo lang tayo ng halo. So, haluin lang mabuti guys hanggang sa ma-mix siya lahat. Pag ma-mix mo na lahat guys ay yun, gagawin mo na siyang shape ng sik kebab. So, ayan guys yung natapos ko guys na outlook niya. So, huwag kayong mag-alala pag wala kayong stick guys. Kasi pwede naman itong stick ng barbecue guys. So, gawa lang tayo. So, gawaan lang natin ng paraan yan guys. So, yun nga, nakikita nyo naman, nalinagyan ko siya ng rubber band at ipo-fold ko yan siya ng aluminum foil para magawa ko ng safe yung aking sik kebab. So, tingnan nyo guys kung ano yung ginawa kong so, lahat guys nasa kusina lang natin. What? So, tingnan nyo guys kung paano ko ginawa. So, ayan na guys, di ba yung sik kebab ay meron siyang butas sa ilalim pag kung nakain nyo. So, ito yun ginagawa ko ngayon. So, kailangan dyan ko ilalagay yung kebab guys. At yun yung magiging butas niya. So, tingnan nyo lang yung gagawin ko. So, nakalimutan ko pala siya lagyan ng ghee guys. So, yun. Hinabol ko na lang guys para mas masarap pa yung ating linuluto. So, yan. Haluin lang. Haluin para ma-mix lahat guys. So, diba? Sobrang sarap yan. At pag binibili yan siya guys, mas mahal din siguro yan pag binibili. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na panggamitan ko ng ginawa kong stick guys. Kasi wala akong stick na malaki. So, ito yung paraan para
makagawa ko ng sik kebab na may butas sa ilalim. So, ayan guys, madali lang guys pag ginagawa niyo na. So, ayan yung sabi ko sa inyo. So, yan. Try ko muna itulutuin yung isa guys. Kasi pag kulang pa yung kanyang taste ay pwede pa nating dagdagan ng example salt or sili or anumang powder na spices guys. So, yun. So, dalawa yung lulutuin natin guys. So, yan guys. Ganyan lang kadali. Basta masipag ka maggawa at magluto at manood ng Red Apps ay marami talaga recipe na matutunan mo dyan sa Red Apps. So, ito yung lulutuin natin guys. Tatanggalin ko lang yan dyan. Tapos may butas na yan sa ilalim. So, tulad din ng binibili natin sa market guys or supermarket na ganitong recipe guys. Yung sik kebab. So, ito na nga guys. Lulutuin natin sa tawa. Konting oil lang guys yung ilagay nyo. So, yan guys. Hintayin lang natin na maluto at tingnan natin kung okay na yung kanyang taste. Pag kulang sa salt, pwede mong dagdagan ng salt. At ito na nga guys. Lutong-luto na guys. So, ito-try natin guys kung masarap ba ang ating linuto. So, ayan. Takam na ako guys. Sobrang sarap siguro. So, yan guys, tingnan natin. So, siyempre may sauce din tayo. At yan yung sauce guys, yung ketchup, garlic sauce, garlic ketchup yun guys. Maanghang yan konti compare sa normal na ketchup. So, ayan, sobrang luto guys. Tingnan nyo. Bismillah. Ang sarap. So, ayun nga, hindi na kailangan siyang dagdagan ng spices guys. Or any powder spices. So, ito na nga guys, yung nagawa ko guys. So, natapos na rin guys, di ba? So, sobrang daling gawin guys. Hindi na kailangan bumili pa sa supermarket kasi kaya nyo naman yan gawin. Basta mahilig lang kayo manood ng Red App. So, nandyan lahat yung mga recipe. So, itatago muna natin dito sa freezer ng isang gabi para tumigas. So, ito na yung ating kebab. Yan. Tsaka yan. Ito siya may kebab. Ito guys. 5 layer na tag 7 pieces. So, ito naman ay kebab din pero ibang recipe. Ibang testo. So, ilalagay natin sa plastic sieve. So, i-storage na natin sa freezer. So, pagkatapos mo ganyan na set, i-freeze mo siya ng isang gabi. Tapos, pag kinabukasan, ay pwede mo na ilagay dito. So, yan. May stock na po tayo. Outside. Daddy.